Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 216 na ipaglaban si Violet Wyvernroot. Sandaling natigilan si Alice at nag-alinlangan na itaas ang kanyang paddle para mag-bid. Hindi siya sigurado kung ang pagdaragdag ng isa pang 20 milyon ay makakasiguro sa huling presyo. Sa pagtingin sa babae sa Zone 2, halatang interesado rin siya kay Tilamisa. Sa isang sandali, nakalimutan ni Alice ang tungkol sa paggawa ng anumang mga huling minutong pagtatangka. Inihayag na ng auctioneer ang presyong 300 milyon sa pangalawang pagkakataon, at nanatiling tahimik ang mga manunood. Si Zachary, nang mapansin ang pagkalito ni Alice, ay tinulak siya. Bakit hindi ka nagbid? Hindi mo ba nabanggit na kailangan ng lolo mo si Tilamisa? Halika, itaas mo ang iyong sagwan. Nabalik si Alice sa realidad. We can only afford to add 20 million at most. Hindi ko akalain na aabot ng ganito kataas ang bids ngayon. The auctioneer continued, Tilamisa, 300 million, twice. May iba pa ba? Napuno ng katahimikan ang silid. Nang makitang nag-aalangan pa rin si Alice, mabilis na hinawakan ni Zachary ang kanyang kamay, itinaas ang paddle, at sumigaw, 310 milyon. Ang mga hingal ay umalingaw-ngaw sa karamihan. Galit na sulyap kay Zachary ang babae sa Zone 2, maliwanag na galit na lumampas ang presyo sa kanyang budget. Bagamat gustong-gusto niya si Tilamisa, naabot na nito ang kanyang limitasyon sa pananalapi. Sa huli, tinulungan ni Zachary si Alice sa pagkapanalo ng mahahalagang damo sa halagang 310 milyon. Pakiramdam niya ay nasa panaginip siya. Matapos mapagtanto na tinulungan siya ni Zachary na iligtas si Tilamisa sa halagang iyon, tuwang-tuwa niyang hinawakan ang kamay nito at sinabing, "Salamat, Zachary. Sa totoo lang akala ko hindi tayo mananalo sa bid para kay Tilamisa, pero napaka-decisive mo." Napangiti si Zachary. Alice, your goals are my goals. There's no need to thank me. Our engagement ceremony is next weekend, so we'll be family soon. Why bother with thanks? I'm happy that we could get Tilamisa for your grandpa. As long as masaya ka, gagawin ko lahat para sa'yo. Halatang naantig si Alice sa kanyang mga salita, saglit na napuno ng emosyon. Muling ngumiti si Zachary, at sinabing, with this Tilamisa, we can extend your grandpa life by 3 to 6 months. Kikiligin siya. At saka, makakatulong ito sa iyo na makamit ang gusto mo mula sa Miller Group, at malapit nang matupad ang iyong mga pangarap. Nang marinig iyon, tuwang-tuwang hinalikan ni Alice ang pisngi niya. Zachary, you're so wonderful. I can't wait for our engagement ceremony next weekend. Ang wedding dress na napili mo last time ay humanga sa marami sa mga kaibigan ko, sabi nila ito ay napakaganda. I'll make sure to look amazing on that day and be your most beautiful bride. Nang makita siyang masaya, nakaramdam ng tuwa si Zachary. Gagawin kong pinakadakilang kaganapan sa Harmonfield ang engagement natin. Tuwang-tuwa si Alice sa pagkapanalo kay Tilamisa, sa paniniwalang matutuwa ang kanyang lolo. Marahil ay ibibigay niya sa kanya ang lahat ng kanyang bahagi sa Miller Group. Bigla niyang napagtanto kung gaano pa rin ka-charming si Zachary. Ang pagpapakasal sa kanya ay hindi isang masamang ideya. Hindi niya namamalayan na sumulyap kay Marshall at matagumpay na ngumiti. Kapag nakuha ko na ang halamang gamot, at inilipat sa akin ng aking lolo ang mga bahagi, lalo kang hindi maabot ng aking kayamanan. Aakyat ako sa taas na hindi mo maisip. Kahit nasa kasalukuyan mong mga trick at koneksyon sa mga babaeng tulad nina Shirley at Daphne, ano ang posibleng gawin mo? Balang araw, maghahari rin ako tulad ni Daphne. Hinding-hindi mo makukuha ang respeto ko sa buhay na ito. Kahit pilitin mo akong i-provoke sa kwintas na binili mo ng 5 bilyon ngayon, baliwala. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. I'm about to marry Mr. Gill. Maging ito ay ang Millers o ang Gills, silang lahat ay nasa ilalim ng aking utos. Sa pag-iisip niyan, humagalpak ng tawa si Alice sa loob. Pakiramdam niya ay para siyang reyna ng Harmonfield, ang sentro ng atensyon ng lahat, na iginagalang na parang isang makapangyarihang bundok. Kahit saan siya magpunta,
hahangaan siya at katakutan tulad ni Daphne. Nawala si Alice sa kanyang sarili sa pantasyang ito, mas masaya ang pakiramdam sa sandaling iyon. Nagpatuloy ang auction, na may ilang mahahalagang halamang gamot na ipinakilala, lahat ay ibinebenta sa mataas na presyo ng walang anumang sorpresa. Ang mga halamang gamot na na-auction ng mga Neville ay walang alinlangan na bihirang mga kayamanan, na itinuturing na mabuti para sa kanilang kalidad, salamat sa reputasyon na binuo ng mga Neville sa paglipas ng mga taon. Ang huling item sa ikalawang kalahati ng auction ay ang highlight na damo ng session na ito Violet Wyvern Root. Matapos itong ipakilala ng auctioneer, napabuntong hininga ang mga manunood sa tuwa. Si Violet Wyvern Root na mahigit 500 taong gulang ay hindi kapani-paniwalang bihira, at ang iniaalok ng mga Neville ay nakatago sa Northern Frostland sa loob ng mahigit 700 taon. Sinabi ng mga alamat na ang isang tableta na ginawa mula sa Violet Wyvern Root sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan ng alchemical ay maaaring mag-ayos ng mga nasirang espiritu at kaluluwa. Ang mga tabletang ginawa ng mga nangungunang alchemist mula sa herb na ito ay maaaring buhayin ang mga patay at ibalik ang mga nawawalang kaluluwa. Gayunpaman, ang damo ay dapat na ay proseso ng mga piling alchemist gamit ang mga dalubhasang pamamaraan. Kung hindi, ito ay isang overpriced na damo lamang. Ang pangunahing dahilan ni Ruby sa pagdalo sa auction na ito ay upang magbid sa 700 taong gulang na si Violet Wyvern Root. Si Ronald Quinn, ama ni Kyler, ay kilala sa kanyang kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban sa Southfist sa Brookhaven. Gayunpaman, sa kanyang katamtamang edad, bigla siyang nagkasakit ng hindi kilalang sakit. Sa kabila ng pagkonsulta sa maraming nangungunang doktor, walang makapag-diagnose ng kanyang kondisyon. Sa wakas, natagpuan ni Ronald ang Healing Haven at humingi ng tulong mula sa ulo, si Apollo Whitlock. Noong panahong iyon, mahigit 80 na si Apollo at nagretiro na, hindi na interesado sa makamundong mga gawain. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang pinansyal na suportang ibinigay ni Ronald sa Healing Haven, pumayag si Apollo na tulungan siya. Matapos suriin si Ronald, si Apollo ay parehong nalilito sa kanyang kalagayan. Natuklasan niyang may banyagang nakadikit sa kaluluwa ni Ronald. Hindi niya matukoy ang dayuhang entity na ito o makapagbigay ng lunas ngunit maaaring mag-alok ng pansamantalang solusyon para sa kaligtasan ni Ronald, kahit na hindi na ibabalik ang kanyang lakas. Sa malalim na bahagi ng Northern Frostlands ay lumago ang isang ligaw na damong tinatawag na Violet Wyvern Root. Upang mapanatili ang kanyang buhay, hiniling ni Ronald si Violet Wyvern Root na higit sa 500 taong gulang upang gawing mga table tasks. Higit pa rito, kailangan niyang uminom ng Violet Wyvern Root pill tuwing 18 taon. Sa taong ito ay minarkahan ang pangalawang pagkakataon mula noong nagkasakit si Ronald, kaya oras na para sa kanyang dosis. Si Ruby, na pinalaki ng kanyang lolo, ay pumunta sa auction ng mga Neville na naglalayong i-secure ang 700 taong gulang na si Violet Wyvern Root para sa kanya. Ang hindi niya inaasahan ay dumating din si Marshall para sa parehong damo. Nang ipahayag ng auctioneer ang panimulang bid na 1 bilyon para sa Violet Wyvern Root, agad na itinaas ni Ruby ang kanyang paddle at sumigaw, 1.1 bilyon. Kasunod ng mga tagubili ni Daphne, mabilis na tumugon si Rita ng 1.5 bilyon. After that bid, napansin ni Ruby na galing ito sa VIP zone kung saan nakaupo si Marshall. Sinadya ba niyang kalabanan siya? 2 bilyon. Ipinahayag ni Ruby na itinaas ang kanyang paddle ng 5 bilyon sa pagkakataong ito sa halip na sa karaniwan. Bago pa man kumupas ang boses, sumigaw si Rita, 3 bilyon. Ang kapaligiran ng auction ay kapansin-pansing nagbago nang napagtanto ng lahat na ang dalawang bidder ay kapareho ng mga kamakailan ay nakipaglaban sa Eternal Moonlit na kwintas. I can't believe this. What a eye-opening experience. Nandito na naman sila. Mukhang si Mr. Ortega mula sa VIP Zone at MS Queen mula sa Brookhaven Marshall Alliance ay muling nakikipagkompetensya. This is entertaining. Ang sabog na panoorin ang bidding nila sa auction. Hahaha. Kahit na hindi tayo bumili ng anumang bagay na mahalaga, ang kaganapang ito ay nagkakahalaga pa rin ng bawat sentimos. Ito ay isang mahusay na paglalakbay.
3.5 bilyon. Napansin ni Ruby na hindi umaatres si Rita, naningkit ang kanyang mga mata sa determinasyon. Siya ay dumating para lamang sa Violet Wyvern Route, at handa siyang lumaban gaano man kataas ang mga bid. Naisip niya na gumastos na si Marshall ng 5 bilyon, kaya wala na siyang natitira. Sa presyo na ngayon ay nasa 3.5 bilyon, kaya pa ba niyang magbid ng 5 bilyon? Mabilis na kinakalkula ni Ruby ang kanyang mga pagpipilian. 4 na bilyon. Itinaas muli ni Rita ang kanyang sagwan. Wala pang 3 minuto, tumaas ang presyo sa 4 na bilyon dahil sa kanilang back and forth bidding. Isa na namang peak moment iyon sa auction. Ang halaga ng Violet Wyvern Route ay hindi lamang tungkol sa presyo nito. Ang dalawang katunggali ay ginawang mas mapang-akit. Bago iyon, matindi na ang bidding para sa Eternal Moonlit na kwintas. Kung pananatilihin nila ang bilis na ito, mukhang hindi matatapos ang auction ng walang mga bid na lampas sa 10 bilyon. Ang determinasyon ni Ruby sa bidding para kay Violet Wyvern Route ay tila mas malakas kaysa noong siya ay lumaban para sa Eternal Moonlit. 5 bilyon. Kinagat ni Ruby ang kanyang mga ngipin, tumayo upang magdagdag ng 1 pang bilyon. Umalangaw-ngaw ang mga hingal sa buong audience. Ito ay isa pang nakakapanghinang 5 bilyong bid. Iyon ay hindi pa nagagawa sa anumang auction na nilahukan nila. Mukhang talagang committed si Ruby. Sa pagharap sa malaking presyong ito, nag-alinlangan si Rita. Dahil sa yaman ni Daphne, 5 bilyon ang malaki. Ang pagtaas pa ng bid ay maaaring magbanta sa katatagan ng Violet Crest. Matapos itong talakayin kay Daphne, matapang na idineklara ni Rita, 6 bilyon. Isa pang alon ng hingal ang bumalot sa karamihan ng tao sa auction. Iyon ang pinakamataas na bid sa auction ngayon. Lumingon ang lahat para makita ang susunod na galaw ni Ruby. Itataas pa ba niya ang kanyang bid para sa Violet Wyvern Route? Kabanata 217 30 bilyon ay maliit na halaga. Napaka-tense ng atmosphere sa auction hall na parang nawala ang hangin. Maging ang auctioneer ay natigilan sa biglaang mataas na mga bid, pansamantalang nakalimutang tawagan ang huling presyo. Nang sikuhin siya ng kanyang katulong ay napabalikwas siya, sumisigaw, 6 na bilyon, isang beses. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses, itinikom ni Ruby ang kanyang panga at mariing sinabing, 7 bilyon. Inalis niya ang kanyang tingin sa karamihan ng may awtoridad, tahimik na ponanggahasan ang sinuman na lampasan siya. Pagkatapos ng lahat, 7 bilyon ay higit pa sa sapat para sa isang 700 taong gulang na Violet Wyvern Route. Sa kabila ng pagiging isang pambihirang halamang gamot, ang presyo nito ay hindi karaniwang umabot sa ganoong taas. Hindi ito isang milagrong lunas, isang pandagdag na tableta lamang. Napakakaunting mga tao ang talagang nangangailangan nito. Gayunpaman, sa auction na ito, ang presyo ng Violet Wyvern Route ay tumaas sa 7 bilyon. Kailanman sa kasaysayan ng auction ng Violet Wyvern Route ay umabot ito sa ganoong presyo. Gayunpaman, ang mga tao ay sabik na naghihintay para sa isang bagay na mas kapana-panabik na mangyari. Ang lahat ay nag-iisip kung, pagkatapos na itaas ni Ruby ang presyo sa 7 bilyon, si Mr. Ortega sa VIP zone ay magpapatuloy sa counterbid. 10 bilyon. Bago pa man huminto si Rita para tingnan si Daphne, inagaw ni Marshall sa kamay niya ang auction sign at matapang na tinawag ang bagong presyo. Natahimik ang buong hall. Halos lahat ay tumayo mula sa kanilang mga upuan, lumingon sa VIP zone. Sino ba talaga itong Mr. Ortega? Ang kanyang matapang na bid ngayon ay naging malinaw na siya ay nakatakda sa pagkuha ng Violet Wyvern Route. Sa sandaling pinangalanan niya ang kanyang presyo, si Ruby at maging si Anthony, na nakaupo sa harap na hanay, ay natigilan. Wala sa kanila ang nag-anticipate na si Marshall ay aabot ng hanggang 10 bilyon para sa isang Violet Wyvern Route. Sa sandaling iyon, may bahid ng panghihinayang ang bumalot sa puso ni Anthony. Kung napagtanto niya nang mas maaga na dumating si Marshall para sa Violet Wyvern Route, hihingi sana siya ng pag-aproba ni Tristan para tulungan siya. Maaaring naiwasan nito ang isang malaking sagupaan sa auction. Ngayon, walang kabuluhan na isipin ito.
Si Anthony, na nakakaunawa sa mga komplikado ng buhay, ay batid na si Marshall ay hindi kaagad tatanggap ng mga handog mula sa kanyang pamilya sa ganitong sukat. Ang halagang 10 bilyon ay halos hindi siya mapahanga. Kahit na ang 100 bilyon ay maliit para sa isang tulad ni Marshall. Si Ruby mula sa Brookhaven-Marshall Alliance na hinahamon si Marshall para sa Violet Wyvern Route ay parang isang itlog na sinusubukang basagin ang bato. Gayunpaman, hindi niya maipahayag ang opinyon na iyon sa sandaling ito. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Anthony ang tindig ni Ruby. Napagtanto niyang tiyak na lalaban siya ng gusto laban kay Marshall para sa Violet Wyvern Route. Isang tahimik na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung hindi makontrol ni Ruby ang kanyang sarili, ang mga queen mula sa Brookhaven-Marshall Alliance ay tiyak na haharap sa mabibigat na problema. Malamang na hindi siya magtagumpay sa pagkuha ng Violet Wyvern Route sa auction na ito. Dahil sa kanyang likas na katangian, maaari pa niyang hamunin si Marshall dahil sa pagkabigo. Gayunpaman, hanggat hindi siya lumalampas, ang isang tulad ni Marshall ay malamang na hindi papansinin siya at ang Brookhaven-Marshall Alliance. Ang layaw na MS Queen na ito mula sa mga queen ay hindi madaling umatras. Kung ganoon, siguradong magagalit itong si Divine Drakebane. Ang hinaharap ng Brookhaven-Marshall Alliance ay tunay na may kinalaman. Tahimik na umiling si Anthony sa isiping ito. Ikaw, pinahihirapan mo na naman ako. Sigaw ni Ruby, tinuro ang isang nag-aakusa na daliri kay Marshall, na nais niyang maalis siya sa lugar. Sa simula ng auction, hinahamon na siya ng lalaking ito, at sadyang hindi patas. Sa kanyang 18 taon, hindi pa siya nakaharap ng ganito. Sa buong buhay niya, lahat ng nakilala niya ay tinatrato siya ng may lubos na paggalang. Sa kanyang ugnayan sa Brookhaven-Marshall Alliance at sa kanyang nakamamanghang kagandahan, madalas na hinahangaan at inaalagaan siya ng mga lalaki na parang mga lingkod niya. Pabayaan ang isang Violet Wyvern Route. Kahit na ito ay isang bagay na mas mahalaga, ibibigay nila ito sa kanya ng may karangalan. Ngunit ngayon, walang paggalang ang hamak na ito. Napuno ng galit si Ruby. Kahit na makuha mo ang Violet Wyvern Route ngayon, tiyak na aalisin ka ng Brookhaven-Marshall Alliance, hamak ka. Nang magdesisyon na kumilos, matapang na sumigaw si Ruby ng bid na 12 bilyon. Ang halagang ito ay ang kanyang maximum. Kung patuloy na tataas ni Marshall ang bid, kakailanganin niyang makipag-usap sa kanyang ama, si Kyler Queen. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang ipahayag ang bid na 12 bilyon at bago makapag-react ang auctioneer, mabilis na itinaas ni Marshall ang kanyang sagwan at nagdeklara, 15 bilyon. Desidido siyang isecure ang Violet Wyvern Route ngayon. Masyadong natakot si Rita na itaas ang bid sa kanyang sarili. Sabay na napalingon sila ni Daphne kay Marshall. Nag-alinlangan si Daphne, isinasaalang-alang kung sulit ang pagkapanalo sa Violet Wyvern Route sa presyong iyon. Sa kanyang pananaw, hindi ito katumbas ng halaga. Kahit na wala si Violet Wyvern Route, pansamantalang hindi komportable lang ang haharapin niya, at hindi manganganib ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiis sa yugtong ito at paggamit ng ilang iba pang mga table tasks, unti-unting gumaling ang kanyang katawan. Gayunpaman, itinulak ni Marshall ang presyo ng Violet Wyvern Route sa 15 bilyon. Nagulat ito kay Daphne. Sinadya niya munang kumbansihin si Marshall na umatras. Tumayo muli si Ruby, itinuro si Marshall at sumisigaw, "Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo sa paggawa nito? Sa tingin mo ba dahil sinusuportahan ka ni Daphne mula sa Violet Crest International, maaari kang maglakas loob na pukawin ang Brookhaven-Marshall Alliance? Napaka-ignorant mo." Hindi pinansin ni Marshall ang kanyang pagsabog at mahinahong itinaas ang kanyang bid. 20 bilyon. Natahimik ang auction hall. Halos marinig mo ang tibok ng puso ng bawat tao doon. Nahawakan ng lahat ang hindi sinasabing banta sa mga salita ni Ruby. Kung patuloy siyang ipaglalaban ni Marshall para kay Violet Wyvern Route, nanganganib siyang maging kaaway ng buong Brookhaven-Marshall Alliance. Naunawaan ng lahat ang impluwensya ng Brookhaven-Marshall Alliance sa ilalim ng lupa ni Draconia.
Ang pagtawid sa kanila ay nangangahulugan ng isang buhay na puno ng kaguluhan. Kahit na lumitaw sila bilang isang kagalang-galang na organisasyon ng martial arts, alam ng mga tao ang mga taktika na kanilang ginamit sa likod ng mga eksena. Kung hindi, paano nila napanatili ang gayong pangangibabaw sa ilalim ng lupa ni Draconia sa loob ng mga dekada? Marami ang nagsimulang mag-alala para kay Marshall. Ang pakikipaglaban kay Ruby ay maaaring magdulot ng matinding epekto. Gayunpaman, hindi nabahala si Daphne sa ideya ng Brookhaven Martial Alliance na humarap kay Marshall. Bagamat kulang ang antas ng kapangyarihan ng Violet Crest International, hindi gaanong mahalaga ang Brookhaven Martial Alliance kumpara sa kanya. Hindi lamang siya napakalakas sa kanyang sarili, ngunit mayroon din siyang suporta sa organisasyon ng Dark Web, isang puwersa na hindi maaaring kalabanan ng Brookhaven Martial Alliance. Maniwala man ang iba o hindi, mayroong isang mas makapangyarihang organisasyon na sumusuporta kay Marshall I na hindi alam ni Daphne. Kung ang Brookhaven Martial Alliance ay tunay na maglakas loob na puntiryahin siya, tatataka nila ang kanilang sariling kapalaran. Gayunpaman, ang napakalaking halagang handang bayaran ni Marshall para sa Violet Wyvern Root ay nag-iwan ng matinding impresyon kay Daphne. Panay ang sigaw ni Ruby, "Hindi mo ba ako narinig? Tanga ka, hinahanap mo ba si kamatayan?" Bago pa makatayo si Anthony para pag-alitan siya ay nawalan na ng pasensya si Daphne. Bumangon mula sa kanyang upuan, mariing tinuro niya ang natigilan na auctioneer at sinabing, "Kung nakikita ng auction na ito nakatanggap-tanggap ang ganoong pag-uugali, hindi ako magdadalawang isip na itapon ang galit na asong ito sa aking sarili." Umalangaw-ngaw sa buong auction hall ang kanyang cool, commanding tone. Talaga bang humakbang ang reyna ng Violet Crest para hamanin ang Brookhaven Martial Alliance para kay Marshall? Mabilis na bumangon si Anthony, ang kanyang boses ay mabagsik. "Ms. Queen, I advise you to watch your words and conduct. Kung patuloy mong guluhin ang auction proceedings, wala akong choice kundi hilingin na umalis ka." Nang humakbang si Anthony para makialam, nag-alab ang galit ni Ruby. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama, si Kyler. "Dad, nasa Harmonfields Rosewood Prestige Auction ako." Habang naka-speaker ang kanyang telepono, dinadala ang kanyang boses sa buong silid. "May taong may lakas ng loob na lantarang suwayin ang ating Brookhaven Martial Alliance. At ngayon, umabot na sa 20 bilyon ang bidding para sa Violet Wyvern Root." Sa kabilang dulo, huminto si Kyler, pagkatapos ay malamig na sumagot, "Sabihin mo sa kanya, kung maglakas loob siya. 30 billion. Malakas na putol ni Marshall, pinataas ang bid bago pa makatapos si Kyler. Natigilan si Ruby sa gulat. Maliwanag, si Marshall ay nagpapadala ng mensahe sa kanya at sa lahat na ang Brookhaven Martial Alliance ay walang kahulugan sa kanya. Sa kabilang dulo, natahimik si Kyler saglit bago maingat na nagtanong, "Ruby, sino ang lalaking ito?" With a cold tone, Ruby replied, "Hindi ko alam kung sino siya, pero nalink siya kay Daphne West mula sa Violet Crest International." Napabuntong hininga si Kyler, nagpakawala ng mapanuksong tawa. "Sige, siguraduhin mong maghintay siya. Nasa Harmonfield ako bukas." Kahit na manalo siya sa Violet Wyvern Root ngayon, luluhod siya para iharap ito sa iyo ng may paggalang. Sa auction hall, tumahimik ang mga tao, nakikinig sa bawat salitang palitan ni Ruby at ng kanyang ama. Malinaw na galit si Kyler, ang presidente ng Brookhaven Martial Alliance. Sa sandaling iyon, biglang natigilan si Alice, ang kanyang isip ay tumatakbo. Ano nga ba ang gustong gawin ni Marshall? Seryoso ba siyang nagpaplano na tumayo laban sa Brookhaven Martial Alliance? Siya ay halos nag-aanyaya sa kapahamakan. At ang pinakamasama, hinihila niya si Ms. West sa gulo na ito. Itong lalaking ito, laging nagpapalabas. Mahilig lang ipagmalaki ang sarili. Gumagawa siya ng kaguluhan saan man siya lumitaw. Ano ang posibleng makita ni Ms. West sa kanya? Paano siya mahuhulog sa isang hamak na tulad ni Marshall? Mabilis niyang sinulyapan si Ruby. Sa ngayon, matamang nakatitig si Ruby kay Marshall. Pagkatapos niyang itaas ang bid sa 30 bilyon, tuluyan na siyang tumigil sa pagbid.
Naunawaan niya ng husto na, dahil sa kasalukuyang estado ng Brookhaven-Marshall Alliance, hindi sila posibleng makalakam ng 30 bilyon para magbid sa isang Violet Wyvern Root. Nahuli mo ba ang sinabi ng tatay ko? Darating siya sa Harmonfield bukas. Para sa iyong kaalaman, ang Brookhaven-Marshall Alliance ay nagpaplano na magbukas ng isang sangay dito. Humanda ka sa buong puwersa ng Brookhaven-Marshall Alliance na susundan ka. Hindi siya pinansin ni Marshall at tumayo siya at lumabas ng auction hall. Wala ni isang tao sa buong kwarto ang naglakas loob na bumangon sa kanilang mga upuan. Sinugod siya ni Anthony, tinawag siya nang makarating siya sa pintuan. Mr. Ortega, teka. Kung kailangan mo ng Violet Wyvern Root, gusto ng pamilya ko na ailay ito sa iyo bilang regalo. Pasimpleng iwinagayway ni Marshall ang kanyang kamay. 30 billion is just a small amount. With a respectful tone, Anthony replied, sige, Mr. Ortega. Ako na ang bahala at personal na ihahatid sa iyo ang Violet Wyvern Root. Sumenya si Marshall kay Daphne. Ihatid ito sa Violet Crest International. Naiintindihan. Sagot ni Anthony na bahagyang yumuko. Dahil doon, tumalikod siya at bumalik sa auction hall. Matapos makipagpalitan ng tangu bilang pagsang-ayon kay Daphne West, sinundan nilang dalawa si Marshall palabas ng Rosewood Hotel. Tumigil ka. Paglabas nila ng Rosewood Hotel, Ruby at 4 na bodyguards ang sumugod mula sa likuran. Galit na tinuro niya si Marshall, sumisigaw ang boses nito. Narinig mo ba ang sinabi ko? Ikaw J***, buong araw mo akong kinakalaban. Gusto mo bang magpakamatay? Kung hindi mo ibabalik sa akin ang Violet Wyvern Root, ihanda mo na lang ang iyong sarili para sa galit ng Brookhaven-Marshall Alliance. Kabanata 218 sinusubukan niyang turuan ka ng ilang asal. Hindi pinansin ni Marshall ang sigaw ni Ruby habang nauuna. Nalaman niyang walang kabuluhan ang makipag-ugnayan sa isang taong puno ng kanyang sarili. Namumula si Ruby sa galit. Sa buong auction, tinatrato siya ni Marshall na parang wala. Lalo siyang ikinagalit nito. Sino ba ako sa akala niya? Anak ako ng presidente ng Brookhaven-Marshall Alliance. Kailangang tawagin siya ng lahat ng nasa ilalim ng lupa bilang MS Queen. Gayunpaman, ang id**o na ito ay ganap na binabalewala siya. Hindi niya kinaya ang kahihiyan. Habang pinag-iisipan niya ito, mas lalo siyang nagalit, hinahabol si Marshall at sumisigaw, tanga ka, hindi mo ba ako pinapansin? Hayaan mo akong ulitin. Dapat ay ligtas para sa akin ang Violet Wyvern Root. Kung may mangyari man dito, babayaran kita. Napahinto si Marshall sa kanyang kinatatayuan. Mariing sinabi ni Daphne, MS Queen, may sense of decency ka ba? Dahil lang sa pamumuno ng tatay mo sa Brookhaven-Marshall Alliance ay hindi ka binibigyan ng karapatang kumilos ng napakasungit, tumatahol na parang baliw. Sa auction, kung sino ang may lakas ay mananalo ng kahit anong item. Ganyan ang trabaho, nakuha. Hindi ba ito ipinaliwanag sa iyo ng iyong mga magulang bago ka pumunta dito? Tinusok ni Ruby ang isang daliri kay Marshall, hindi mahalaga sa akin ang mga patakarang iyon. Kung gusto ko ang Violet Wyvern Root, kailangan mong ibigay ito. Kung sa tingin mo ay kaya mo akong ipaglaban, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito. Hahaha. Isang mapang-akit na ngiti ang lumitaw sa karaniwang malamig na mukha ni Daphne. MS Queen, ganito ba talaga ang turo ng mga magulang mo sa pag-uugali? Ngayon, sa wakas na pagtanto ko kung gaano talaga kasenggit ang Brookhaven-Marshall Alliance, isang sekta na tulad nito. Kung hindi ka tinuruan ng mga magulang mo ng manners, then let me do it. When you're out in the world, ignoring the rules has its consequences. Now get lost. Galit na nanlilisik si Ruby, sino ka sa tingin mo? Isang menor de edad lang na Violet Crest International, na nangangahas na bastyusan ng Brookhaven-Marshall Alliance. Hindi ka ba nag-aalala na lipulin ka ng tatay ko sa kanyang galit? Hindi ko alam kung ano ang maaaring mangyari noon, ngunit ngayon ay buong kumpiyansa kong masasabi na ang tatay mo, Kyler, ay hindi maglalakas loob. Ganti ni Daphne sabay tawa.
Ang isang mayabang na Brookhaven Martial Arts Alliance na tulad mo ay hindi magtatagal kung ipagpapatuloy mo ito. How dare you speak so disrespectfully about our Brookhaven Martial Alliance? Nanginginig sa galit si Ruby. Nakangiting sagot ni Daphne, paano kung bastyusin kita? Ang isang tulad mo, na halatang hindi alam ang kanilang lugar, ay hindi dapat naririto. Walang kabuluhan ang pakikipag-usap sa isang tanga at walang alam na babaeng tulad mo. Umalis ka na lang. Kung hindi mo iginagalang muli si Mr. Ortega, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito dito at ngayon. Ikaw, how dare you threaten me? Napabuntong hininga si Ruby sa gulat, hindi makapaniwalang nakatingin kay Daphne. Ang isang menor de edad na manlalaro tulad ng Violet Crest International ay may katapangan na magsalita ng mayabang sa akin. Ay Selena, sagot ni Daphne, paano kung pagbabantaan kita? Galit na sigaw ni Ruby sabay turo sa apat na bodyguards, eliminate her. Tahan na. Nagmamadaling lumabas ng hotel si Anthony. Ms. Queen, anong ginagawa mo? Iminumungkahi ko na itigil mo ang paggawa ng isang eksena. Hindi ito magtatapos ng maayos para sa iyo. At saka, sa mga auction, palaging ang may pera ang gumagawa ng mga patakaran. Kung ang iyong Brookhaven Martial Alliance ay hindi handang bayaran ang presyo para sa Violet Wyvern Root, gusto mo ba talagang kumilos ng mahigpit? Kung ganoon, ang aking pamilya ay higit na handa na pumasok at turuan ka ng leksyon sa asal. Galit na sumulyap si Ruby kay Anthony. Ikaw, Mr. Anthony, gagawin mo ba talaga ito? Sinusubukan mo bang hamanin ang ating Brookhaven Martial Alliance? Tumigil sandali si Anthony. Ms. Queen, let me put it this way. Kung patuloy kang manggugulo at maabala ang mga bisita sa auction ng mga Neville, wala akong magagawa kundi ang makisali. Bago pa makasagot si Ruby, nagtaas ng kilay si Marshall at sinabing, Mr. Anthony, hindi na kailangang makisali ang pamilya mo dito. Kung may problema ang Brookhaven Martial Alliance, pwede silang pumunta sa akin ng diretsyo. Napagtanto ni Anthony na determinado si Marshall na harapin ang sitwasyong ito ng mag-isa. Bilang isang Divine Drakebane, hindi siya tatanggap ng tulong mula sa sinuman. Sa presensya ng Divine Drakebane, ang Brookhaven Martial Alliance ay tila walang halaga. Ang Neviles ay hindi makakuha ng anumang pabor sa isang napakalakas na figure. Walang choice si Anthony kundi sabihin, naiintindihan ko. Susundin ko ang mga tagubili ni Mr. Ortega. Mahigpit na sumunod sina Liam, Zachary, Alice, at Vera habang palabas sila ng hotel. Nang masaksihan ang eksena, sumili ang isang nakakalokong ngiti sa mukha ni Liam. Mabilis niyang nilapitan si Anthony at nakangiting sabi, Mr. Anthony, can you do me a favor? Bahagyang kumunat ang noo ni Anthony. Casual na nagpatuloy si Liam, ang ibig kong sabihin ay, maaari ba tayong umupo at pag-usapan ang tungkol sa pagmamayari nitong Violet Wyvern Root? Nakikita mo, ang ama ng presidente ng Brookhaven Martial Alliance, si G. Ronald Queen, ay isang mataas na iginagalang na master. Taon na ang nakalipas, kinailangan niyang umalis sa ilalim ng lupa dahil sa isang mahiwagang sakit. Mamaya, ang pinuno ng Healing Haven, si Mr. Apollo Whitlock, ay nagrekomenda ng paggamot para sa kanya. Kailangan niyang uminom ng tableta na ginawa mula kay Violet Wyvern Root tuwing 18 taon upang mapalawig ang kanyang buhay. Ito ang tanda ng ikalawang 18 taong cycle. Nais ni Ms. Queen na bilhin ang Violet Wyvern Root para ihanda ang tableta para kay Mr. Chen, na nagpapakita ng kanyang debosyon at tiyak na mauunawaan. Mr. Anthony, what I'm saying is, can you do me a favor and hand over the Violet Wyvern Root to Ms. Queen? I'll handle the negotiations with Marshall and Ms. West regarding this. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Anthony. Liam, sa tingin mo ba may impluwensya ka sa akin? How dare you make such a ridiculous request, asking Mr. Ortega to give the Violet Wyvern Root to Ronald? Naisip mo na ba kung kayang tiisin ito ni Ronald?
Bukod dito, napanatili ng aming pamilya ang aming katayuan bilang isang nangungunang martial arts na pamilya sa loob ng maraming taon batay sa integridad at mga prinsipyo. We would never resort to such underhanded tactics. Ngumisi si Liam, Mr. Anthony, tama ka. Buo ang suporta ko sa sinabi mo. Mayroon akong malalim na paggalang sa kung paano gumagana ang mga Neville at ang iyong mga halaga sa ilalim ng lupa. With a low red voice, Liam continued, I assume you know Mr. Drogo, the Vice Dragon Leader of Phoenix Vanguard, di ba? Bahagyang nanginig ang katawan ni Anthony na hindi makapaniwalang nakatingin kay Liam. Liam offered a subtle smile and added, Mr. Anthony, medyo may koneksyon ako kay Mr. Drogo. Sa sandaling iyon, naalala ni Anthony ang ilang bulong na umiikot sa ilalim ng lupa. Nabalitaan na si Liam ay umunlad sa Harmonfield sa nakalipas na 5 taon salamat sa suporta ni Mr. Drogo, ang Vice Dragon Leader ng Phoenix Vanguard. Noticing Anthony's uncertainty, Liam added, Mr. Anthony, I don't want to pressure you. I'll go talk with MS West and Marshall regarding this issue. Nanatiling tahimik si Anthony at inilipat ang tingin kay Marshall Ortega. Mabilis na lumapit si Liam kay Marshall. Marshall, MS West, pakinggan mo ako. Alam kong binili mo ang Violet Wyvern Root, at medyo may kaunting tensyon sa paligid nito. Iminumungkahi ko na dahil lahat tayo ay mga individual na may impluensya, hindi natin dapat pahintulutan ang mga maliliit na isyung ito na makasira sa ating mga koneksyon. Hindi nararapat na lumikha ng puot sa Brookhaven Martial Alliance dahil sa isang bagay na walang halaga gaya ng isang Violet Wyvern Root. Sa halip, naglabas si Daphne ng mapang akit na half, pinutol siya, tumanggi akong sumang-ayon. Nag-alinlangan si Liam at lumingon kay Marshall. Marshall, pareho ba kayo ng opinyon? Nanatiling blanko ang ekspresyon ni Marshall at sumagot, sino ka sa tingin mo? Umalis ka na lang. Si Alice, na nasaksihan ang walang galang na pag-uugali ni Marshall, ay pumasok at pinagalitan, Marshall, anong klaseng ugali yan? Mr. Liam is trying to assist you, yet you refuse to recognize it. Naiintindihan mo ba na kapag na-provoke mo ang Brookhaven Martial Alliance at Phoenix Vanguard, baka hindi mo na maisip kung paano ito haantong sa iyo? Dapat kang lumuhad kaagad at humingi ng tawad kina Mr. Liam at MS West. Sumulong si Rita at hinampas si Alice sa mukha. I warned you before. Kapag nagsalita ka ulit sa harap ni Mr. Ortega, hindi ako magdadalawang isip na ibaba ka. Umalis ka na dito. Hinawakan ni Alice ang pisngi niya, sumulyap mula kay Liam hanggang kay Zachary. Mabilis na pumasok si Vera at hinayla si Alice. Alice, hindi ka dapat makialam dito. Bumaling kay Ruby, nagpatuloy siya, MS Queen, kahit na mataas ang posisyon mo sa Brookhaven Martial Alliance, kailangan mo pa ring sumunod sa ilang mga patakaran sa iyong pag-uugali. Ang auction ay umiikot sa kayamanan. Ang mga makakabayad ay makapagsasabi ng kanilang mga opinyon. Kung kulang ka sa pondo, kahit na gusto mo ang item, wala kang magagawa. Kung talagang nais mong iligtas ang buhay ng iyong lolo, isaalang-alang ang pakikipagnegosasyon sa iba't ibang partido. Ang mga pagbabanta at pananakot ay hindi magdadala sa iyo kahit saan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Itinaas ni Ruby ang kanyang kamay para hampasin si Vera, ngunit hinawakan ni Marshall ang kanyang palso. She's trying to teach you some manners, and you still want to hate her. Pathetic. With that, binitawan niya si Ruby at dinala si Vera. Nanatiling frozen si Ruby ng ilang oras. Hindi niya maintindihan ang ginawa ni Marshall sa kanya. Naiwan siyang paralisado at hindi makagalaw. Galit na galit, sinigawan niya ang mga gwardya, ilabas mo sa akin ang B** starred na iyan. Sa kanyang utos, mabilis na sinugod ng 4 na bodyguard si Marshall. Napahinto si Rita at sinulyapan ang 4 na maskuladong lalaki na papalapit. Kung ikukumpara sa kanila, mukhang mislan at hindi gaanong mahalaga ang maliit na frame ni Rita. Para sa mga nanunood, tila isang tagilid na paghaharap. Ngunit sa isang iglap, sa isang kisap mata, lahat ng 4 na bodyguard ay nakahandusay sa lupa.
Natigilan sina Liam, Zachary, Alice, at ang iba pa. Paanong ang apat na bodyguard ni MS Queen mula sa Brookhaven Martial Alliance ay madaling madaig? Sumulyap si Rita kay Ruby at nginisyan, naglakas loob ka bang magpakita ng ganito sa mukha mo? Umuwi ka na at laruin mo ang matamis na batang babae para sa iyong mga magulang. Kung hindi, malapit ka nang magtapos dito. Nanginginig sa galit si Ruby. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na pinahiya siya ng isang katayuang lingkod. Fuming, she glared at the backs of Marshall and the others, screaming hysterically, "Wait lang! Pagdating ng tatay ko bukas, luluhod ako sa inyo at magmakaawa." Bagaman halos mabaliw siya sa galit at nagnanais na maningil kay Marshall, natagpuan niya ang kanyang sarili na ganap na hindi makagalaw. Sa kawalan ng pag-asa, she cried out with a pained expression, "Mr. Anthony, can you help me? I have no idea what that B**** did to me. I can't move." Umiling si Anthony, marahang tinapik ang likod niya habang bumantong hininga, "MS Queen, I recommend you to calm down. Kung hindi, baka magdala ka ng gulo sa Brookhaven Martial Alliance." Noon lang muling nakagalaw si Ruby. Habang pinagmamasdan si Marshall na umalis, nagngangalit siya at bumulong, sino siya sa palagay niya? Babayaran siya ng Brookhaven Martial Alliance para dito. Kabanata 219 na How dare you detain US illegal? Hinatak ni Marshall si Vera palabas ng lobby ng Rosewood Hotel. Dahil sa pagkataranta, pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak nito. "Bitawan mo ako, Marshall. May sasabihin pa ako. Bakit mo ako hinihila ng ganito?" Hindi pinapansin ang kanyang mga protesta, patuloy siyang inihatid ni Marshall patungo sa sasakyan. Minasahe ni Vera ang kanyang pulso, na parang nanlambot mula sa pagkakahawak nito. "Marshall, ano bang problema mo? Nakipagtalo lang ako sa kanya. Bakit mo ako hinihila? MS Queen is incredibly unreasonable. I've never encountered such a overbearing woman." Marshall pressed his lips together, observing her furious expression, and remarked, "All right, bro, you're quite bold. Do you find it entertaining to argue with someone so clueless? Ano ang tawag mo sa akin?" Gulat na tanong ni Vera. Ngumisi si Marshall at sumagot, "I mean, walang kwenta ang pag-ukol ng oras sa mga walang kwentang tao." Hindi. Kumunot ang noo ni Vera, nag-concentrate ng husto. "Anong sinabi mo kanina? May nasabi ba ako kanina?" Tanong ni Marshall habang tinutulak si Vera papasok ng sasakyan. "Pag-usapan natin ito sa loob." Itinaas ni Vera ang kamao at sinuntok si Marshall. "Ba't mo lang ako tinawag na bro?" Tumigil sandali si Marshall. "Ha? Siguro. Marshall, no matter what, I'm a beautiful woman, yet you keep treating me like a guy. What's up with that?" Sabi ni Vera na nakapout sa frustration. Walang pakialam na tumanggo si Marshall. "Mahalaga ba talaga kung ano ang tawag sa iyo? Bro, miss, halos pareho sila. Now open the car door." Nagpalitan ng nakakaalam ng ngiti sina Daphne at Rita habang nakikinig sa palitan nina Marshall at Vera. Nang makita ni Vera na sumakay sina Daphne at Rita sa sasakyan, nagpasya siyang huwag na itong abalahin pa. Ini-start ni Rita ang makina, at napuno ng hindi mapakali na katahimikan ang hangin. Sinulyapan ni Vera sina Daphne at Rita sa front seat bago inilipat ang tingin kay Marshall, na nagpapahinga habang nakapikit. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, lumapit siya at bumulong, "Marshall, bibigyan mo ba talaga ako ng mamahaling kwintas na iyon?" Iminulat ni Marshall ang kanyang mga mata upang makita na inilagay na ni Vera ang Eternal Moonlit sa isang kahon at iniabot ito sa kanya. "Ito ay masyadong mahalaga," sabi niya. Itinulak niya pabalik ang kwintas sa mga kamay ni Vera. "Sinabi ko naman sa'yo na para sa'yo yan, kaya itago mo lang. Bakit mo ibabalik? Ayaw mo ba, o ayaw mo?" Hinandang ni Vera ang kahon at bumulong, "It's too precious. I don't know how to thank you." Tamad na sabi ni Marshall, "This necklace looks perfect on you. It's a gift for you. What return do I need? As long as you like it,
That's all that matters. Ang mga bagay na ito ay overhype lang para mukhang maluho. Sa totoo lang, wala silang gaanong halaga. Ito ay isang regular na alahas lamang. Tumigil sandali si Vera bago binawi ang kwintas. Alright, now that you've said it like that, I feel better. Kung hindi, ang pagsusuot ng kwintas na nagkakahalaga ng 5 bilyon ay parang may buong korporasyon na nakasabit sa leeg ko. Hindi ako makahinga. Noticing Vera lost in thought, Marshall chuckled and remarked, "Don't overthink it. It's just a necklace." Pinagdikit ni Vera ang kanyang mga labi, sa pag-iisip, kwintas lang, pero 5 bilyon ang halaga. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumingin siya kay Daphne at Rita, na tahimik. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Marshall, na nakapikit pa rin sa kanyang upuan. Humakbang palapit sa kanya, "Ulong ito, Marshall, naging mabait ka talaga sa akin. May nararamdaman ka ba sa akin?" Unti-unting iminulat ni Marshall ang kanyang mga mata at sinalubong ang nag-aalalang tingin ni Vera. Ngumiti siya at sumagot, "You're overthinking it. I mean, kung talagang gusto mo ako, baka isipin ko yun. Basta wag mo lang akong tretuhin na parang kapatid, okay?" Sabi ni Vera, binibigyan ng mahinang kurot ang bewang niya habang bumubulong. Bahagyang napangiwi si Marshall. "Bakit mo ako kinukurot?" Napangiti si Vera na may masayang ngiti. "Lagi daw sabi ng nanay ko na kapag kinurot mo ang isang tao at nakakaramdam siya ng sakit, ibig sabihin gusto ka niya. Haha. Marshall, napatunayan ko lang na may nararamdaman ka para sa akin, haha." Sa sobrang tuwa ni Vera ay tuluyan niyang nakalimutan si Daphne at nasa sasakyan pa rin si Rita. Sandaling nawala nang masabi si Marshall. "Mukhang may makakaramdam ng sakit kung kukurutin mo sila maliban na lang kung tanga." Humagalpak ng tawa si Vera. Gayunpaman, habang siya ay tumatawa, ang kanyang ilong ay nagsimulang mamula, at siya ay bahagyang nabulunan. "Marshall, ikaw J***Erk. May ideya ka ba kung gaano ako ka-excited ngayon? Mahigit na 10 taon na ang nakalipas mula nang umalis ang nanay ko, at walang sinuman ang nagtreto sa akin ng kasing bait mo." Sob. Sob. Unti-unting umiyak si Vera. Nang makita siyang malungkot, natarante si Marshall. "What's wrong? Everything is fine, so bakit ka umiiyak?" Pinunasan ang kanyang mga luha, sumagot si Vera, "Marshall, napakabuti mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ka babayaran, at nag-aalala ito sa akin." "Oh, fair na. Tungkol ba sa lahat ito?" Umiling si Marshall. "May hiningi ba ako sa'yo?" "Stop crying. Matanda ka na, hindi bata." As she wiped away her tears, Vera remarked, "Kung ayaw mong gawin ko, bahala na. You treat me so well and treat me like a brother. Gustuhin ko mang magkaroon ng feelings para sa'yo, natatakot ako. Kung hindi, hindi ba ikaw consider na gay yun? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Napansin ni Marshall ang mapaglarong kislap sa mga mata ni Vera. "Nagbibiro ka lang ba sa akin?" Hindi napigilan ni Rita at Daphne na matawa sa narinig. Huminto si Vera, tumawa, "Haha. Marshall, masyado kang matalino. Paano mo ako nahuli ng ganoon kadali?" "Haha." Tinakpan ni Marshall ang kanyang mukha. "Man. Saan ka nakakita ng ganyan kalakas na espiritu, lokong babae ka?" "Haha." Humagalpak ng tawa si Vera. Nang huminto ang sasakyan sa gusali ng Silva Group, lumabas si Vera. Habang pinagmamasdan niya ang paglalaho ng sasakyan ni Marshall sa dilim, kumikinang ang kanyang mga mata sa magiliw na damdamin. Nang gabing iyon, nakaranas siya ng isang magandang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Marshall na nakasuot ng nagniningning na gintong baluti, na nakasakay sa isang puting kabayo habang siya ay bumaba mula sa langit sa isang makulay na ulap na kulay bahaghari. Pagkatapos ay dinala niya siya, at magkasama silang pumailan lang sa kalangitan sakay ng puting kabayo. Si Marshall, kasama si Daphne, ay bumisita sa Violet Crest International, kung saan gumugol sila ng halos 2 oras sa pagperpekto ng isang Violet Wyvern Root na tableta. Nang maubos ni Daphne ang Violet Wyvern Root pill, naalis nito ang mga meridian sa buong katawan niya.
Sa sandaling iyon, ang mga bakas na iniwan ng soul-eating charm pagkatapos ng mahigit 10 taon ay ganap na naalis. Kinaumagahan. Pumasok si Marshall sa lobby ng Eastvale Development Group at napansin niya ang isang grupo ng mga individual na nagsisiksikan, nagbubulungan. Sa pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang ilang matengkad na damit na lalaki na hinihila si Rosalie patungo sa elevator. Sumama ka sa amin. Ang iyong nakababatang kapatid ay humiram ng malaking halaga sa amin at hindi na binayaran. Sumama ka na ngayon. Pagmamakaawa ni Rosalie, "Sir, ipapangako ko po babayaran ko po kayo. Bigyan niyo lang po ako ng konting panahon. Papasok na po ang buwan ng sahod ko. Don't give me that excuse. May utang sa amin ang kapatid mo, at kailangang ayusin agad." Galit na sigaw ng isang lalaki. Pakiramdam na natalo, sumagot si Rosalie, "Pakiusap, pakinggan mo ako. Hiniram ng kapatid ko ang pera na iyon dahil siya ay nasa isang mahirap na lugar. Ang aking ina ay may sakit at nangangailangan ng ospital, at wala kaming ibang paraan upang makakuha ng mga pondo, kaya wala siyang pagpipilian. Nasa isang mahirap na lugar kami ngayon at hindi kita mabayaran kaagad. Pero tiyak na babayaran kita. I can set aside a portion of my salary every month para bayaran ang utang, okay? Gayunpaman, ang iyong mga rate ng interes ay masyadong mataas. Nang ang aking kapatid na lalaki ay humiram ng $30,000, at ngayon, sa ilalim ng 6 na buwan, inaasahan mong magbabayad siya ng $300,000. Ito ay parang usura. Isang lalaki ang malamig na sumagot, "Nagpapatakbo kami bilang isang legal na online lending company, hindi bilang mga usurero. Huwag na kayong makipagtalo at sumama sa amin ngayon din para pumirma ng kasunduan sa pagbabayad. Kung iniisip mong makakatakas ka, nagkakamali ka. Narito ang lahat ng iyong mga larawan. Kung tumanggi kang sumunod, ipopost namin ang mga ito online bukas." Nag-aalalang sabi ni Rosalie, "You can't do this. It's against the law to share those photos. Labag sa batas. Hiniram mo ang pera namin, at gusto mong pag-usapan kung ano ang labag sa batas. Ngayon, sumama ka sa amin." Hinablot ng ilang lalaki si Rosalie at sinimulang hilahin siya. "Bitawan mo siya." Humakbang si Marshall sa harap nila, at sinabing, "It's only fair to repay debts. Bakit mo siya hinuhuli? Sino ka sa tingin mo? Umalis ka nga." Sigaw ng isang lalaki sabay turo kay Marshall. Hinawakan ni Marshall ang daliri ng lalaki at iginiit, "Bitawan mo siya ngayon din." Ang lalaki ay sumigaw sa matinding paghihirap, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi, at sinenyasan ang kanyang mga kaibigan, "Bitawan mo siya. Pakiusap, bitawan mo siya." Atubili, kumalas ang ibang mga lalaki sa pagkakahawak kay Rosalie. Humihikbi si Rosalie, "Marshall, I'm so sorry, ayos lang." Tumango si Marshall, saka lumingon sa grupo at sinabing, "Kailangan ninyong sumama sa akin sa security office para ipaliwanag ito." Nang walang pagpipilian kundi sumunod sa kanya ang mga lalaki patungo sa opisina ng seguridad. Pinag-aralan ni Marshall ang mga lalaking nakasuot ng pormal at nagtanong, "Ano ang pinagkakakitaan ninyong lahat?" Isang lalaki ang tumugon ng mahina, "Kami ay mga abogado." "Mga abogado? Ganito ba ang hitsura ng mga abogado?" Malamig na ngumiti si Marshall. "Magsalita ka at ipaliwanag kung ano talaga ang ginagawa mo. Kung hindi, wala sa inyo ang pupunta kahit saan ngayon. Seryoso ka bang pinipigilan kami ng labag sa aming kalooban?" Isang lalaking nagpakilalang abogado ang bumaril at hinampas ang kamay sa mesa. Marshall retorted, "And what if I do? If you refuse to be truthful, ipapahiga kita dito ngayon din. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Sigaw ng lalaki na tinutusok ng daliri si Marshall. Bago niya makumplito ang kanyang pag-iisip, ang kanyang mukha ay sumalubong sa mesa ng tagpuan na may kalabog. Kumalabog. Isang mapurol na ingay ang umalangaw habang ang mukha ng lalaki ay naging isang nakakatakot na tanawin, duguan at bagbog. "Nakikita mo ba kung ano ako ngayon?" Malamig na sabi ni Marshall habang naglalabas ng tisyo para linisin ang kanyang mga kamay. "Uulitin ko ang sarili ko, magsalita ng malinaw at ibigay sa akin ang kumpletong kwento,
O maaari kang manatili dito buong araw, mariing pahayag ni Marshall. Marshall, paumanhin na sabi ni Rosalie. Huwag kang makialam. Hayaan mo silang magsalita. Pinutol siya ni Marshall, nanlilisik ang mga lalaki. Kung hindi nila ibibigay ang lahat ng detalye ngayon, mananatili sila rito. A chubby man reluctantly piped up, I warn you, we're lawyer. If you try to detain us illegally, tatawag kami agad ng pulis. Sinampal siya ng malakas ni Marshall sa mukha. Hindi lang basta-basta ikukulong, kundi bubugbugin din kita ng labag sa batas. Sige, tumawag ka na ng pulis. Kabanata 220 talunin ang loan shark. Ibinato ni Marshall ang kanyang telepono sa lalaking nagpanggap na isang abogado. Makipag-ugnayan sa mga awtoridad at ipaalam sa kanila na hinahawakan kita laban sa iyong kalooban at sinasaktan kita. Napatayo ang lalaki sa gulat. Pakiramdam na kakaiba ang taktikang ito. You detain people illegally and even use force. Hindi ka ba nag-aalala na darating ang pulis para sa iyo? Sa isang malakas na sampal, sinampal muli ni Marshall ang mukha ng lalaki. I've just assaulted you and detained you illegally. Kaya sige, tumawag ka ng pulis. Bumalatay ang takot sa mukha ng lalaki. Hindi niya inasahan na si Marshall ay hindi magpapakita ng anumang takot, kahit na ipinakita niya ang kanyang lisensya ng abogado. Binigyang diin niya ang katotohanan na si Marshall ay iligal na nagdetain at umaatake sa mga tao, ngunit ang isa pang lalaki ay nanatiling hindi nabigla. Hindi ka ba talaga natatakot? Patuloy ang pagdududa ng lalaki sa kanya. Tumigil ka nga sa kadaldalan mo. Hinampos ulit ni Marshall ang mukha ng lalaki. Kapag hindi ka makipag-ugnayan sa pulis, hahampasin pa kita. Ang isang grupo ng mga lalaki sa malapit ay nakatayo sa pagkabigla sa eksenang bumungad sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong taktika. Ang isa sa mga lalaki, na nagmamasid sa gawin ni Marshall, ay maingat na nagtanong, mayroon ka bang ideya kung sino ang aming tagapagtaguyod? Wala akong pakialam kung sino ang backer mo. Ganting sagot ni Marshall, sabay turo sa security chief. Kung hindi sila tatawag ng pulis, kailangan mong ipapaliwanag sa kanila kung paano gumagana ang loan shark operation. Kung tahimik sila, hahampasin mo sila hanggang sa magsalita sila. Natigilan ang security chief, Mr. Ortega, ito ay labag sa batas. Itinuon ni Marshall ang tingin sa security chief, well, you're fired. Bumaling sa isang bata at matipunong security guard na nakatayo sa likuran niya, tinanong niya, ano ang pangalan mo? Matapang ka ba para mamuno? Kung oo, ikaw ang magiging bagong security chief. Ako si Miguel Ashford, at handa akong tanggapin ito, Mr. Ortega. Sabik na tugon ng batang gwardya, saka itinaas ang kanyang kamay at sinimulang sampilan ang ilang lalaki ng paisa-isa ng napakalakas. Nang mapanood ito, mabilis na sumingit ang security chief, Mr. Ortega, ako. Ako na ang bahala. Huli na. Pinaalis siya ni Marshall, na nakatuon ng husto sa bagong itinalagang security chief, si Miguel Ashford. Hindi nagtagal, umalangaw ang meeting room ng security sa mga alulong ng kawalan ng pag-asa. Dinala ni Marshall si Rosalie sa kabilang kwarto. Anong nangyayari? Tanong niya. Nag-aatubili, nagsimulang ipaliwanag ni Rosalie ang lahat, ang sakit ng kanyang ina at kung paano humiram ng pera ang kanyang nakababatang kapatid sa Trust Gen Loans, na pumirma sa isang loan agreement. Noon, siya ay nakatutok sa kanyang thesis, ganap na walang kamalayan sa mga isyong ito. Ang kanyang ina ay nasa ospital, at ang kanyang kapatid na lalaki ang yumako sa responsibilidad ng mag-isa. Hanggang sa na-overwhelm siya nang umamin ito sa kanya tungkol sa pangungutang sa mga online loan shark, na humantong sa suliraning kinakaharap nila ngayon. I'm sorry, Marshall, mahinang sabi ni Rosalie na ibinaba ang ulo. Nagdulot na naman ako ng gulo para sa iyo. Gagawa ako ng paraan para mabayaran sila ng paunti-unti. May balak ka talagang bayaran sila. Tumawa si Marshall. Hindi mo kailangang bayaran ang perang ito. Magkano ba ang kailangan ng nanay mo ngayon? Maghintay ka. Ipaalam mo kay Sean, at siya na ang bahala sa iyo. Lumipas ang 15 minuto,
at bumalik si Marshal Ortega sa meeting room. Sa oras na ito, ilang lalaki na ang iniwan ni Miguel na bagbog at bagbog. Mr. Ortega, sinunod ko ang utos mo, magalang na ulat ni Miguel, na nagpatugtog ng isang recording na nagpapakita ng mga aktibidad ng mga lalaki sa Loan Sharkam. Binigyan siya ni Marshal ng mahigpit na tapik sa balikat, natutuwa. Magaling. Panatilihing ligtas ang lahat ng ebidensyang ito. Sa ngayon, ikulong ang mga lalaking ito sa parking lot sa basement. Sa kanya dinil ang phone niya. Sean, I need a favor. Ilang tao na ba ang handa mo sa Abyssal Dominion? Sa kabilang dulo, agad na tumugon si Sean, Mr. Ortega, makakapag-rally ako ng 500 tao sa loob ng 10 minuto, at 1,000 sa loob ng 1 oras. Kailangan mo ba ng backup ngayon? Sino ang target? Humalaklak si Marshal. Walang kinukuha. Kailangan ko lang lahat ng nasa Abyssal Dominion na tumulong sa pamamagitan ng paghiram ng pera. Pahiram ng pera. Natarante si Sean sa linya. Mr. Ortega, if you need cash, Abyssal Dominion's funds are at your disposal. Just tell me how much, and I'll send it over immediately. Tumawa si Marshal. Hindi ko kailangan ng 1 sentimo. Gusto kong kunin ng bawat isa sa iyong mga lalaki ang kanilang mga telepono, magparehistro sa TrustGen Loans app, at bawat isa ay kumuha ng maximum na pautang. Nag-alinlangan pa si Sean, naguguluhan pa rin. TrustGen Loan. I've heard of it, ito ay isang loan shark operation. Mr. Ortega, kung tatawid ka nila, I can have the entire place shut down on your word. No need for that, Sean. Ipapataas lang ng mga tauhan mo ang mga loan nila sa TrustGen Loans all at once. Kunin ang bawat sentimo na gusto nilang ipahiram. Kung gayon, huwag mo nang bayaran. Kapag kumakatok ang mga collector nila, bugbugin mo sila sa bawat oras. Nakuha ko, Mr. Ortega. Sagot ni Sean na may halong pananabik sa boses. Direkta kaming namamahala sa humigit kumulang 1,000 katao sa Abyssal Dominion, at maaari akong magtipo ng isa pang 5,000 sa Harmonfield para asikasuhin ito. Mr. Ortega, trust me. I'll see this through hanggang sa mabangkarote ang TrustGen Loans. Pagkalipas ng 10 minuto, ang sangay ng TrustGen Loans sa Harmonfield ay nakakita ng hindi inaasahang baha ng aktibidad. 5,000 hanggang 6,000 tao ang nagparehistro sa TrustGen Loans app ng sabay-sabay. Ang mga tagapamahala ng customer, na tuwang-tuwa sa pag-akyat, ay natuwa sa pananabik. Ang isa sa kanila ay umakyat pa sa isang mesa, na tinawag ang koponan, na-realize ko lang ngayon ang double 11. No wonder we're having such business boom. Nalampasan na natin ang target ngayong taon sa isang araw. Nag-loan kami ng 300 milyon sa ngayon. Mag-ulat ka agad sa punong tanggapan at humiling ng karagdagang pondo. I'm bets even more people will sign up for loan today. Sa bilis na ito, madali kaming makakapaghiram ng isa pang 300 milyon bago matapos ang araw. Tara, lahat. Malapit nang sumabog ang ating mga komisyon dahil dito. Ang koponan ng serbisyo sa customer sa sangay ng TrustGen Loan sa Harmonfield ay halos nasa stitches, ang kanilang simpleng workspace ay nabubuhay ng may sigasig. Sa presidential suite ng Harmonfield Hotel, nagngangalit si Ruby. Dad, you have no idea how infuriating that J*Erk was yesterday. Alam niyang ako si MS Queen ng Brookhaven Marshall Alliance, pero hindi pa rin niya ako nirerespeto. It's unacceptable, I want him gone. And then there's that Daphne, who, relying on her small status with Violet Crest International in Harmon City Tour team, had to make the J*Erk team. Dad, I want to bring Violet Crest International to its knees. I want that woman, Daphne, to kneel before me and publicly slap her own face. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Kyler. Ruby, isantabi muna natin ang isyong ito. Kapag natapos na natin ang opening ceremony ng Harmonfield branch, haharapin natin sila. Sinulyapan ni Ruby ang listahan ng mga imbitado para sa seremonya. Dad, andyan din si Daphne ngayon.
Gusto ko siyang lumuhad at humingi ng tawad sa akin sa harap ng lahat. Napaisip sandali si Kyler. Mabuti, dahil hindi alam ni Daphne ang kanyang lugar, gagamitin namin siya bilang isang aralin upang ipakita ang kapangyarihan ng Brookhaven Martial Alliance sa Harmonfield. Ngayon, dadalo ang ilang kilalang pamilya mula sa kabisera ng P-Marshal siya ng Brookhaven at mga pangunahing tauhan mula sa Harmonfield. I doubt na magiging tanga si Daphne para mag-misbehave. Kung tumanggi siyang yumuko, ibababa na lang natin ang kanyang Violet Crest International. Kumapit si Ruby kay Kyler at matamis na sinabi, Tay, gusto kong ibigay sa akin ni Daphne ang Violet Wyvern Root sa harap ng lahat. Ngumisi si Kyler. Sige, kung maglakas loob siyang baliwalain ang anak ko, sisiguraduhin kong mapapahiya siya. Gayunpaman, hindi ka dapat masyadong matigas ang ulo ngayon. Sundin mo lang ang plano ko. Turuan si Daphne ng leksyon, at hanggat ibibigay niya ang Violet Wyvern Root, maaari nating isaalang-alang na maresolba ang bagay na ito. Kumunot ang noo ni Ruby. Bakit, Dad? Hindi ko matiis si Daphne. Ang yabang niya sa akin. I want her gone for good. Ilang sandali pa bago sumagot si Kyler. Ruby, may inimbitahang importanteng bisita si Mr. Wright ngayon. Subukan mong huwag gumawa ng eksena. Kung masama ang loob mo, kaya natin siya mamaya. Sa totoo lang, makuha man natin o hindi ang Violet Wyvern Root na iyon ay hindi na mahalaga. Ang mahalagang bisitang dinala ni Mr. Wright ay maaaring gumamot sa sakit ng lolo mo. Nanlaki ang mga mata ni Ruby sa gulat. Mapapagaling talaga ng mahalagang bisitang ito si Lolo. Tumango si Kyler. Oo. Nabanggit niya na ang dalubhasang ito ay lubos na sanay sa medisina, higit pa kaysa kay Mr. Lennon Wilder mula sa Draconia Holistic Medicine and Health Association. Ang espesyalistang ito ang gumamot sa lolo mo. Higit pa rito, ang individual na ito ay may kahangahangang background. Ilang araw lang ang nakalipas, bumagsak ang mga Slater sa Brookhaven dahil sa kanya. Maging si Mr. Wright ay hindi lubos na nalalaman ang lawak ng impluwensya ng taong ito. Naniniwala ako na kahit sinong may kakayahang mabilis na pabagsakin ang mga Slaters at magkaroon ng gayong kahangahangang talento sa medisina ay lampas sa ating mauunawaan. Ang taong tulad nito ay dapat na lubos na iginagalang ng mga Wright. Ang kanilang presensya ay tiyak na magkakaroon ng malaking impluwensya sa kinabukasan ng ating Brookhaven Martial Alliance. Narinig ko rin na ang ekspertong ito ay nasa iyong edad, gwapo, at medyo kaakit-akit. Ang mga mata ni Ruby ay kumikinang sa interes. Napakabata pero napaka-impluwensya. Napatingin si Kyler sa kanyang anak. Ruby, ang ibig kong sabihin, sa kagandahan mo, maganda kung makakabuo ka ng koneksyon sa kahangahangang taong ito. Pulang-pula ang mukha ni Ruby habang hinihimok niya, Tay, pakitawagan si Mr. Wright para malaman kung tiyak na darating ang malaking shot na ito. Tumigil sandali si Kyler. Ruby, hindi marunong magmadali sa mga bagay na ito. Hindi, Dad, kailangan mong suriin kaagad. Mariing giit ni Ruby. Dahil ayaw niyang magalit ang kanyang anak, sa wakas ay sinabi ni Kyler, Fine, I'll call Mr. Wright for you. Mr. Wright, I apologize for calling you so early, maingat na sabi ni Kyler habang dinadial ang numero ni Carson. Gusto kong i-check kung darating ngayon ang mahalagang bisitang binanggit mo. Ngumiti si Carson at sumagot, Kyler, I'm not entirely sure, but Mr. Ortega assured me na dadalo siya, kaya dapat nandoon siya. I will reach out to him later to confirm, and if possible, I'll go pick him myself. Puno ng pananabik, tumugon si Kyler, napakaganda. Salamat, Mr. Wright. Gusto kong imbitahan kayo ni Mr. Ortega sa Harmonfield Hotel. Ibinaba ni Kyler ang telepono, gumaan ang pakiramdam. Ruby, narinig mo ba? Sinabi ni Mr. Wright na personal niyang susunduan si Mr. Ortega. Mr. Ortega. Ang isip ni Ruby ay tumakbo kay Marshall, at siya ay nagpakawala ng malamig na tawa. Walang paraan na maaaring siya iyon. She glared at Kyler, halatang galit. Dad, you're so frustrating. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kailangan kong magpaayos ng buhok, at wala akong oras.
Dahil doon, tinapakan niya ang kanyang paa sa pagkadismaya. Sinara ang pinto, at padabog na lumabas.